Hi! How are you? How are you? I'm Mujib and welcome back to my channel. Good morning! Yes, kayo gising lang po namin ni Babu. Ayan. Ayan si Babu sa tabi ko. So, lalabas na muna kami at magpapaaraw. Ayan, magpapaaraw muna kami kasi inuubo din siya. Hinahatching naman ako. Hi! See you guys! Samahan nyo kami. Yes. You hear that? There's a dog. Ow, ow, ow. The dog said, ow, ow, ow. Huh? Yes, there's a dog. You hear the dog? We're coming down. Down, down, down. Huh? Right. Yes. Yan. Bababa na muna kami. Yes, we're going down. Down, down, down. Good morning! Tayo pa lang sa labas. Against the light ang ilaw natin ba po? Ayan, lalakad na muna kami. Para muna sandali habang maaga pa. Currently it's 7:30 AM. In fairness, maganda na yung weather ngayon kasi pa-winter na. Kaya nakakalabas-labas na kami ni Babu ng ganitong oras. Tsaka malamig yung hangin. So, gusto kong i-share sa inyo yung mga realization ko bilang isang ina. Bilang isang ina, una sa lahat, natutunan ko ang pagiging ina, hindi lamang tungkol sa pag-aalaga sa bata, pagkasikaso sa bahay, kundi pati pagiging matatag. Minsan kasi may mga sitwasyon talagang mahirap, gabi-gabi, puyat, tantrums ng bata. Tapos may mga pagkakataon pa naalala ko, tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung desisyon ko? Pero bawat pagsubok na yun, bawat challenges na yun, natutunan ko kailangan kong maging matatag. Hindi lamang para sa sarili ko, higit sa lahat para sa anak ko. And pangalawa, natutunan ko yung kahalaga ng communication. Communication, napakasimple lang kung pag-uusapan, kung intindihin, diba? Pero kailangan na maintindihan mo yung mga pangangailangan nila. Pag-usap mo, paano mo i-communicate yung anak mo. Kasi hindi lang sila basta bata. Ngayon, ang bilis nilang matutunan, ang bilis nilang mag-pick up. So, kailangan na andyan ka, nakabantay ka talaga. Simpleng pag-uusap sa kanila, pag-spend ng time sa kanya. Pangatlo, pagiging ina, para sa akin, constant learning process. Wala naman talagang handbook, libro, o perfectong ina. Bawat bata kasi may kanya-kanyang kailangan yan eh. May kanya-kanyang personalidad. Minsan nagkakamali. Oo, lalo sa mga diskarte. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, natutuwa ko mula sa pagkakamaling yun. Halimbawa, may pagkakataong nag-react ako ng masyadong emosyonal.
Pero ngayon, sinisikap kong maging mas kalmado at mag-isip bago kumilos. Isa pang natutunan ko yung pahalagaan ng mga maliliit na bagay. May mga araw na sobrang pagod ko na. Pero sa simpleng yakap, ngiti, nadadala na niya yung pagod ko, nalalighten up na yung puso ko. Ang sarap na kagad sa pakiramdam. Sabi nga nila, the days are long but the years are short. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, dinahanam-nam ko yung bawat sandali na kasama ko si Babu, kasama ko yung baby ko. Good morning, Lucky! Yes! Bye, Lucky! So, nandito na kami sa bahay, kakawi lang namin. At nag-prepare na kagad ako ng aalmusalin ni Babu. So, ito, strawberry, blueberry, at saka frozen blackberry. Frozen blackberry, kasi nagngingipin na si Babu. Ito yung pinaka-ano niya, teeter niya. Tapos ito, meron na ako nito, nilalagyan ko siya ng fruits. Pero hindi niya kasi hindi niya bet kapag fruits. So, nilagyan ko siya ng yellow. Yellow naman to. Ito yung kinakagat niya kapag, yan, iyak na siya ng iyak. Tapos, kinakamot na niya inaano na yung gilagid niya. Kinakamot ng dila niya yung gilagid niya. So, yun yung binibigay ko para mag-suit. At saka, ito rin, celery. Binibigay ko sa kanya pag iyak na siya ng iyak. Binibigay ko sa kanya para kinakagat-kagat niya. Ay! Ubus na pala yung blueberry. Ubus na yung blueberry na binigay ko. Umiiyak na. Opo, ito na. Ano? Ito na. Hindi ko binibigay lahat yung fruits sa table niya. Kasi nga, tinatapon lang niya. Para pang na-overwhelm siya sa ang daming nasa harapan niya. So, paisa-isa lang nilalagay kong mga fruits sa table niya. A few moments later. So, dahil maaga nagising yung asawa ko, ayan, pupunta muna kami ng grocery at para mamili ng kaunting kailangan namin dito sa bahay. Dahil wala nang laman yung fridge namin. So, ayan, nag-drive siya. Dito kami pumupunta dahil ito yung isa sa mga pinakamurang bilihin dito. Maraming mga grocery sa paligid namin, pero dito kami madalas bumibili. Ayan. Pangalan ng shop is New W Mart. Walking distance naman siya. Pero dahil sa medyo marami-rami kaming bibilhin at wala na rin akong bigas dahil naubusan na ako ng bigas. Ayan. Diyan na rin kami bumibili. So, ayan yung shop na yan. Ayan yung shop nila. Maliit lang naman pero kompleto. May mga, yan, diyan din ako bumibili ng diaper ni Babu pag sale. Kapag may mga promo sila. So, ayan. Tingin-tingin kung ano yung mga sale. Tapos, kukunin ko na yung mga kailangan ko. Mga importante lang. So, dito rin ako namimili ng isda, ng bangus. At saka, fresh yung manok din na binibenta nila. So, dito rin ako bumibili. At kumuha na rin ako dyan ng paanang manok. Kasi masarap yun gawing adobo. So, mag-aadobo ako ng paa ng manok mamaya. Dahil may nakita akong paa ng manok. Ayan. Dito rin ako bumibili ng mga gulay at ng mga fruits ni Babu. Lalo na yung strawberries and berries. So, ayan na yung mga napamili namin. Ayan yung napamili na namin. Kaunti lang na yung nabili namin. Kaunti lang. Dahil yun lang naman ang kailangan namin for 1 week. Siguro, estimate nasa 1 week na mga needs namin. So, ayan din yung bigas na binili namin. 2 balot. So, 10 kg, isang lagayan na yan. So, ayan na yung adobong paa ng manok natin. Diba, ang sarap niya. Kulay pala. Ay, nag-moist. So, ayan na yung adobong paa ng manok.
Oh, diba? Ang sarap ng kulay niya. Kulay pa ng malinamnam na. So, hantayin lang muna natin siyang kumulo pa ng konti para lalo pa siyang lumambot. So, tapos na ang ating adobong paa ng manok. Wow! A few moments later. So, ayan. Tapos na kami maglakad ni Babo sa labas ngayong hapon. Madilim na. Ngayon, maglalaba naman ako. Kasi, sa gabi ako naglalaba para hindi lahat gamit yung kuryente. Dahil kapag sa araw, ginagamit lahat ng kuryente. Tapos, dyan, nagsasabay-sabay yung aircon. Tapos, gamit ng mga charge o ng electric fan. So, pag gabi, after namin maglakad ni Babo, yes! After namin maglakad ni Babo, ayan. Nagpalit na muna ako. Nag-freshen up sandali. Opo! Opo! Nagpa-vlog ulit si nanay. Opo! 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 Opo, sandali lang. Opo! Ba-vlog lang sandali si nanay. So, maglalaba ako, tapos maglilinis na rin ako ng bahay dahil napakalat po ng bahay namin. Dahil never na naging malinis at maayos ang bahay mula nagka-baby kami. Pero normal lang yan. Gusto ko yun. Mas gusto kong makalat. Basta healthy siya. And after maglinis, makapagluto, kain kami ni Babo. At saktong 8 o'clock, dapat tulog na si Babo. So, sana matapos natin within 2 hours. Dahil alas 6, pasado na. Bye! So, paghiwalayin ang puti sa dikulor. At yung ibang damit ni Babo, kinukusot ko, lalo na yung mga puti niyang sando dahil nagkakaroon ng mga stain ng kanyang kinakain. Especially yung mga berries. Kasi paborito niya ang strawberry. Kainin. Kaya si Babo, special ang mga damit. Yes! Sige na. Kanta na muna. Kanta na muna, Babo. Peel bananas. Peel, peel bananas. Peel bananas. Peel, peel bananas. Chop bananas. Chop, chop bananas. Chop bananas. Chop, chop bananas. Oops, di ka pwede dyan. Hindi ka pwede dyan. Si Babo naman eh. Si Babo naman eh. Hiwalay ang damit ni Babo. Shh! Bawal, bawal, bawal! Pantalon ni tatay, check natin. Kasi madalas, merong tissue. Huy! Pinapasok ko nga, nilalabas mo naman. Chop bananas. Chop, chop bananas. Sige na, kanta ka na muna. Lagyan natin ng suka. Ilalagyan ko po ng suka yung mga laundry ko. Kasi nga, yung mga alimuog na amoy, may amoy na damit. Na mabisang pantanggal talaga ng amoy ng damit ang suka. So, lalagyan natin siya ng suka. Pero sandali lang. Pinapasok ko na kasi yung sabon niya sa loob. Hindi ko na pinapadaan dito sa machine. So, ayun. At pinapasok ko na rin yung cup niya. Babo, sandali! Sandali! Yan. So, ang nilalagay ko na lang dito is yung suka. So, yung ginagamit kong suka is yung mumurahing suka lang dito. Hindi yung pang dato puti o ano. Kasi pang luto yun. 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 And then, doon ko lalagyan din ng downy. Sabayan ko na lang ng downy. Takot siya ka sa ano eh. Takot siya sa tunog ng washing. Yan, lo. Lo.
So ayan, nagpalit na muna ako ng damit kasi nga pinagpawisan na ako ng husto. After ko mag-vacuum, binilad ko na rin sa labas yung mga nilabhan ko. At kumain na rin kami ni Babo. Ayun, napatulog ko na rin si Babo sa loob. Natutulog na siya. And yan po yung aking buong araw. Buong araw ko bilang buhay misis. Buhay nanay, ganyan. Stay at home mom. So, dito na nga po matapos ang video na to. Sana nagustuhan nyo. And always remember, Nanay loves you. See you on my next vlog, inshallah. Bye!